informal settlers. Kaya daw kahit na hindi mga panya, sigurado ang kanyang panalo. Pero daw, iba naman ang sinasabi ng mga eksperto. Hindi natin masasabi kung talagang yung suporta para kay Speaker Belmonte noon ay nailipat kay Mayor Bistek. At kung nangyari man yun, hindi tayo nakatitiyak na sa darating na halalan, ganun pa rin ang mangyayari. Si Mayor Bistek, kinakailangan manalo siya ng boto on his own merits at wag na siyang dapat umasa doon sa carry-over votes or endorsement ni Speaker Belmonte. Tagilid ba si Mayor Bistek sa susunod na eleksyon? Di nga. Kaya ba tila bumabaha ngayon ng mga proyekto at serbisyo sa mga barangay na mayroong malaking bilang ng mga botante? Isang halimbawa ang Barangay Batasan Hills na may pinakamaraming rehistradong botante sa Quezon City. 65,000 ang registered voters namin. Ang active participant pagdating ng eleksyon, mas malaki ang percentage ng mga informal settlers. Kasi karamihan naman na nakatira sa amin sa subdivision, hindi naman doon bumoboto. Napakarami ko ngayong mga improvement sa aming lugar. Kasalang barangay, anti-rabies, school, kalsada. Kailangan yung process for CFP. Talaga daw, pangarap ni Mayor na ayusin ang buhay ng kanyang pinagsisilbihan. Hindi basta-basta ang pagtugon sa pangangailangan ng informal. Kasi the objective is to provide them quality of life. No? Kasama rin sa quality of life na proyekto ni Captain Barbel ni Mayor Bistek ang ipinagpapatuloy niyang proyekto ni Mayor Sunny Belmonte. Ang Community Mortgage Program para sa mga lupain sa Quezon City na mayroong informal settlers. Sa programang ito, hindi na marerelocate pa ang informal settlers kung mabibigay sa kanila ng pamahalaan ang lupang tinitirhan nila. They want in-city. Meaning, ang city government kailangan bumili ng lupa o meron siyang lupa. Ang problema dito, napakamahal ng lupa. Yun nga po, Mayor, mahal ang lupa kaya mahal din ang babayaran ng informal settlers kada buwan para mapasa kanila ang lupa. Ang problema lang dyan, gaya ng sinasabi ko, hindi sila sanay na may obligasyon buwan-buwan. Kahit na 100, 300 pesos. Actually, may kabuhayan projects naman daw si Mayor, kaso, nalaos daw. Merong mga livelihood training programs pero hindi nag-prosper itong mga livelihood programs na ito dahil kapag ka nag-training sila ng soap making, candle making, sino ang bibili ng mga produkto na ito? Okay sa una, pag hawak ng cheque na ipalit na sa bangko, nasa bilihan na ng second hand na TV. Hindi kaya inaalagaan lamang ni Mayor ang kanyang mga boto sa pamamagitan ng mga proyekto para sa informal settlers? That's true. Kasi ako naman nanalo ako sa Quezon City because of the help of the urban poor communities and because of the middle class. Otherwise, media people like you would just say, oh, nalagaan mo lang yan. No, that's not true. Puro na lang, anong ginagawa ng local government? O ngayon na may ginawa ng local government, mali na naman. Inyo bang naaalala si Arturo Tarnate? Tinampok natin ang kanyang walang habas na pangangalakal bilang isang umano'y professional squatter sa Quezon City. Pinoprotektahan din ba ni Mayor ang boto niya? Squatter po kayo doon. Squatter po. We must make a sample of somebody or someone. Once identified as professional squatters, dapat kasuhan talaga sila. Ganon ha? Bakit bukas na bukas pa rin ang palengking pinapaupahan niya pero hindi naman niya pag-aari? Kaya lang, minsan buhay na ang kapalit ng mga sakim sa boto.